Hello po at, maraming salamat po sa walang sawang support niyo sa ating YouTube channel and, sa lahat po ng mga nakikinig, maraming salamat po. Today po pag-uusapan po natin, yung mga recent, political issues after po noong, first Blue Ribbon, hearing na naganap po sa Senado. Pag-usapan po natin yung, press conference ni Senator Risa Ontiveros at yung, kapihan sa Kamuning na dinaluhan po ni Secretary Vince Dizon, Prosecutor General Padulyon, Congressman Toby Tiangco, Ben Tulfo. Pag-usapan po natin yung mga nasabi nila doon at mga nai-share nila doon sa meeting na yun. But before that, I just wanna, uh, uh, I just wanna invite you guys sa ating, channel. If you haven't, please don't forget to share, like, and subscribe sa ating YouTube, Facebook, Spotify, and TikTok. Diyan niyo po kami mafa-follow, basta hanapin niyo lang po yung Philcast. Today po, pagbigyan po tayo ng ating, siguro masasabi ko na personal na resident political reactionist at saka political vlogger, 'yan. Isa na po siyang, D. Hoy, ano ka ba? Eh, medyang analyst. Wala pa ako sa level na yun. Kwentuhan lang, Resident Evil. Resident na-invite. Oo nga, oo nga. Hello, So, hello. before anything else, sa mga nanonood if you have any questions sa uwin, you can put it down on the comments section and natin, sagutin 'yan with our, guest today. And before anything else, Ma'am Andrea, share us, a little bit of you para Issue sa lang. ating mga nanonood. Anyway, good evening po dito from California, good morning sa Pilipinas, good afternoon sa ibang lugar. So, I wanted to say thank you again for having me dito sa show mo na naman. Nakwentuhan lang. But alam naman na ng marami na vlogger nagva-vlog din ako. Since 2018 meron na akong yung channel ko sa YouTube. Talagang naging active lang ako na nagva-vlog nung pandemic, yun. So, medyo nagkaroon ako ng interest sa politics, nanonood-nood tayo. Nai-share ko na, bakit wala pang mga tao? Ano na po 'yan, tuloy-tuloy na lang 'yan, Oo nga, papasok na lang yung mga magugulat na lang po tayo, wala na naman tayong magawa kundi magbasa ng I know. magbasa ng mga MLSO, Mega Mega Oo, Love, shout out. Again, maraming salamat po sa walang sawang support sa ating channel. Dahil nga Ma'am Andrea, thank you, kung less than 24 hours ang aking pangungulit sa'yo, pero nadalaw mo yeah. na naman ako, oo. So today, usapan natin yung, press conference na ginawa ni Senator Risa Ontiveros sa Senate complex na naging mainit siya at isa doon sa mga napag-usapan is yung, pinag-uusapan ngayon sa international politics, which is yung, issue ng nasabi ni, Commodore Jay Tariela sa Chinese government. Kasi meron po siyang open forum na ginanap kung saan may mga foreign student, tapos naglagay siya ng caricature ng picture na naghuhugis na mukhang si President Xi Jinping ng China. Pero paliwanag nga dito ni Commodore, this is a satire. So nobody know who that is. Lang yung issue kasi pinalaki lang, pinalala ng embassy ng China dito sa Philippines at sinabing si President nila yon. Pero hindi naman niya tuwirang sinasabi kasi satire yun. And then Oo, lumaki na dumating sa punto that the Chinese government requested our Philippine embassy sa Beijing para yeah. magpaliwanag. And the same thing as ginawa noong Philippines, which is the representative naman ng China dito. Do you do you think that at this moment, kasi heated na, and I'm talking about international politics, do you think that the Philippine government needs to have a decisive action towards China about this? Needs to have a decisive action? Mhm. Well, in the Like first probably place, counter protest or, you know. yeah, our country has to do something about it. Why? Kasi Chinese is becoming a bad visitor, 'di ba? Sabi nga bad visitor, 'di ba? Hindi maganda yung masyado silang nagiging hostile, masyado silang yung behavior nila, unacceptable na. Kasi yung mga maliliit na fishermen natin dun sa West Philippine Sea na gusto lang naman
magtrabaho at kumita at mangisda, eh, ginagawan nila ng hindi maganda. Binobomba nila ng tubig, kung ano-anong mga ginagawa nila, tinatakot nila. So, Mm. hindi acceptable 'yun. So, hindi dapat gano'n kasi meron nga yung sinasabi nga nilang 'di ba may treaty, merong ano ba yung tawag nila do'n, Vienna Convention? Vienna Convention. Treaty na yun yung complete framework daw ng diplomatic relations between independent countries. Ayun ang sinabi ni Risa Ontiveros, so 'di ba tama nakikinig ako. It's something to do with like hindi mo puwedeng pakialaman yung gobyerno ng ibang bansa dahil meron Yes, kang gustong kumbaga hindi mo sila puwedeng manduhan. At saka yes, and I think it's also another thing na ako personally pinagpapasalamat ko 'yan kay Marcos that he continue yung ginawa na legacy ni Pinoy. That mhm. when we won the arbitral award dito sa West Philippine Sea, itinuloy niya. Kasi nung panahon ni Duterte hindi itinuloy, eh. 'Di ba lumaki Wala, yung mga base nahinto. militar ng China sa West Philippine Sea? Instead na may gawin sana noon, walang nangyari. So, but anyway, yun, hindi maganda. Yeah, and, do you think dahil meron na tayong mga sabihin na natin country or intergovernment protest sa nangyaring ginawa ni China, ginawa rin ni Commodore J. Tariela. Do you think that we still need to continue talking about this in public space? Well, unang-una yung mga leaders natin has to talk siguro in private muna. Kung ano yung dapat nilang pag-usapan. And then once they agree on something, they come up with a solution, then pwede na Mhm. nilang pag-usapan in public para naman malaman din ng mga tao kung ano yung nangyayari. And they know where to stand. And, I want to have your reaction, kasi, I think 2 days ago, Wednesday, in the Philippines, naglabas ng statement ng DFA at ang sabi nila dito, January 21, 2026, in response to the remarks made recently by the Chinese Foreign Ministry, the DFA affirms its support for publicly elected official and government institution performing their lawful duties in defense of the Philippine sovereignty, sovereign rights, and jurisdiction. At ang sabi dito that in firm and consistent fashion, DFA will continue to articulate the Philippines' position on the West Philippine Sea and the South China Sea, which are grounded in international law, including the 1982 UNCLOS and the 2016 South China Sea Arbitral Award. Anong basa mo dito sa statement na 'to? Tingin mo ba it's a parang, hard-hitting statement from the government? Well, ang masakit kasi dito, I know you don't want to touch this part ng pag-uusapan natin, pero kasi ano, there is a propaganda going forward sa Philippine social media, sabihin ko na lang na gano'n, that, yung parang nilalabas nila sa social media and meron din mga sabihin na natin mga social media influencers na ang sinasabi nila that the Philippines is actually the one that is aggressive in West Philippine Sea and we are the one that is the aggressor. In what way? In what way? Na parang, kapagka daw nagsasalita tayo towards the Chinese government, may sinasabi tayo against them, we are actually starting an issue na dapat hindi naman daw. Which is even Senator Padilla was saying na alam natin di tayo mananalo, ba't pa tayo nagsasalita or ba't pa natin itong arbitral award? Wala naman ako naririnig na mga gano'ng well, actually, kung meron mang mga nagsasalita ng gano'n, it could be a reaction after the fact na may mga ginagawa din kasing hostility ang mga Chinese sa mga fishermen natin dun sa sea, 'di Mhm. ba? So, kung meron silang nakikitang mga ginagawang gano'n, it's a normal reaction na ang mga Pilipino na nandito sa Pilipinas, natural nila yung kung ano yung sa atin. So, magre-react sila ng gano'n. Kaya lang sila nagsasalita ng gano'n, it's because of the incident na nangyari. Kasi I don't think naman na magsasalita ng ganyan ng mga Pilipino ng basta-basta na walang nangyari. Banggaan ng mga barko, bomba ng tubig ang mga mangingisda natin na maliliit na mga bangkado. Kung wala namang nakikita sa news na ginagawang gano'ng, ano ba, pang-aapi, hindi naman pang-aapi 'yun kasi hostility na matatawag, eh. So, hindi naman siguro magre-react ang Pilipino ng gano'n. Kahit naman sino, eh, 'pag ikaw inagawan ka nga ng candy, nagre-react ka, eh, yung pa kayang gano'ng kalalaking issue, Correct. so, hindi reaction lang 'yun ng mga Pilipino. Yeah, and I think it's more of like
Siguro masasabi ko rin cultural differences na kasi ang Pilipino, we're bound towards our ano, uniqueness sa pagiging ano natin pamilyado 'no, yung family Ayan, centered ng sige 'pag oo. kinanti mo yung kamag-anak ko kaaway mo na rin ako. And I think this is another form of our culture na pinapakita natin sa China na hindi porket taga Palawan yung inaapi niyo, hindi kami magsasalita kahit nasa Amerika kami. We will stand firm on our Pilipino beliefs. tayo kahit nasaan tayo. Pamilya mo na, kung kinakanti yung bansa mo na kung may magagawa ka, magre-react at magagalit ka, gagawa ka talaga ng aksyon, magsasalita ka oo, tsaka nakakaawa naman talaga yung mga maliliit na mangingisda na binobomba nila ng tubig, binangga nila Sobra, ng barko na parang wala lang tapos wala silang pake, parang gano'n lang. So, totoo. nakakalungkot yun, hindi naman tayo mga aso or mga ano lang, mga tao din yang sinasaktan, mga tao yang inaapi yang mga ginagawa niyo. So, natural mga Pilipino diyan, 'di ba? Totoo. Moving towards local naman na politics, na ring lumabas sa social media, I think this was yesterday, pinost si Senator Trillanes. I don't know if you still remember Senator Sonny Yes, Trillanes? oo, Trillanes, So meron yes. siya pinost, apparently yung post niya is mga picture nung dating tumakbo na Senate slate ni Pinoy na Hmm. tapos parang isang paliwanag kasi ni Senator Sonny yun, parang every year ginagawa nila basta may birthday dun sa Senate slate, nagkikita-kita. Do you think this is a power move towards their group na mag-start na to select who they gonna be buying for 2028 elections? Well, for me 'no, kasi hindi naman natin ang takbo ng utak nila, what they're planning 'no, kung anong pumapasok sa utak nila. But probably that's one of the reasons na rin siguro yung para sa election 'no. Pero Mm, sinabi naman kasi dun, narinig ko, birthday celebration yun, wala naman daw agenda. So mm. nagkita-kita lang sila, parang Yearly basis. oo, oo, yearly ginagawa nila yan for birthdays. So, sine-celebrate nila yung birthday. Siguro kasama na rin dun na gano'n pinapakita nila, "O kami magkakasama, eto ang mga, puwedeng tumakbo ng 2028." Parang inuumpisahan na nila na ipakita sa mga tao na, "Oh, eto baka baka naman puwedeng suportahan ninyo in the coming election na itong mga taong ito ang mga kakampi namin or nasa side Mm, yeah. Pero tingin mo ba it's a and I know this probably so early for using forecast sa politics, but do you Well, think, I don't eh, think it's masyado maaga? hindi naman siguro kasi, mas maaga mas maganda, mas Mm, makokondisyon na 'di ba na oo nga itong mga and not only that, the earlier the better kasi mas maoobserbahan ng mga Pilipino itong mga taong 'tong isa-isang 'to, makakapag-research sila, masusubaybayan nila kung ito bang taong 'to, may ginagawang magaganda para for the coming election iboboto ko siya. and, narinig ko 'to isang interview apparently lumabas na sinabi ni si Congressman Teddy Bagilat, parang sinabi niya na meron silang napagpilian. Ang, acronym daw is HARP, H-A-R-P. Hontiveros, Aquino, Robredo, Pangilinan. Tapos parang ang sabi, meron na daw nag-back out. Tapos meron daw ang nag-pursue, ta's meron din daw outsider na maaaring sumali dun sa slate. Parang gusto nilang gawin yung ginagawa sa Amerika, yung primary. Pag-aanuhin nila, pag-de-debate nila lahat yon and then titingnan nila kung sino daw yung pinaka mas nagre-resound sa tao. Kumbaga. And Oo. then from there ma-assess nila, makikita nila kung sinong mas magandang well, okey din, Yeah. maganda ring Hmm. move yung wala namang masama dun. At least makikita natin, "Uy, mas maganda ang sagot nito, mas maganda ang ano nito, mukha yatang mas may sense ang" which is a good thing, for as long as positive ang Yeah, I think it's also a good thing na siguro napag-uusapan, pero para sa akin kasi ang magiging key factor diyan is yung the administration side. Kasi ako, ewan ko, if you are on the same side, malaki ang parang kumbaga sa decapitated, parang sa ngayon, ang laki kasi ng disadvantage kung didikit ka sa gobyerno sa ngayon, dahil sa flood control issue. yeah. Wala pang gano'n na nahuhuli, hindi pa nga natatapos yung flood control issue gusto. Okay, you're talking about key factor na makakatulong ang administration ngayon kung didikit sila? Yeah, kasi parang sinasabi nila, the best way to challenge
Sara Duterte for 2028 election is to have a coalition. Magko-coalesce sila with the together with the government. Pero ang tingin ko lang sa ngayon, siguro maaga pa. Ang laki mhm, kasi ng political baggage ng gobyerno sa ngayon, because of correct. this flood control issue 'no. So I don't know if that would help. Corruption talaga ngayon. Actually, well, malaking factor yung mga maliliit pa na ibang mga corruption na nangyari. Not only flood control, ang daming mga corruption kung saan-saan, which Grabe 'no? happened already, which has been happening even in the past, previous government pa, previous administration. Hindi lang nahuhuli at hindi lang anong tawag dun, nama-magnify, hindi Mhm. lang na napapansin kasi nga walang pumapansin at walang gustong magpaimbestiga. Yun ang tama ba yung word ko 'no? Yun ang advantage lang kasi ngayon na, itong administration na itong mga nakaupo ngayon 'no, pinaimbestigahan nila, which is also a good thing. Ang problema lang itong corruption na 'to kasi even before pa nangyayari na 'yan. Ano mo ngayon sasabihin na ngayon kita mo ang daming nagsasabi na kasali si ganito, si PBBM, kasali si Martin Romualdez, wala pang nakukulong na talagang mga big fish. So, hindi maganda para sa kanila at kung didikit ka sa government nga naman ngayon, good luck, good luck. Pero, this is actually alam mo, I think this is a good thing too 'no, kasi kung hindi ka lang loyalista o hindi ka lang DDS, puwede nating sabihin, yung freedom natin to say what we see that Mhm, that the governments need to adjust or adapt. Kasi iba ang sentiment sa ground, versus sa survey, eh. yes, 'Pag nakausap mo yung totoong tao, nakausap mo yung 9 to 5 job na tao na walang kinalaman, di mo nakikita sa yes, at kung meron pa na experience, parang paliwanag niya dito, hindi 'to naging bitin kung titignan mo yung another angle na pinapakita dito yung maaaring maging relationship ni speaker kay Diskaya. Pero hindi pa dito natatapos. And I think na parang, sinabi niya dito na ang hirap kasing balansehin yung expectation ng tao versus ano yung legal na proseso, which is our constitution is bound under our due process. What do totoo you yan. feel about expectation versus due process? Well, first of all 'no, may iko-correct ako from the last Hmm, interview natin. Yung uh-huh. sinabi ko na ang kontrata is nanggagaling sa COA 'no, mali yun, PCAB. Kasi Pick up, ni-review ko yeah, yung yeah. live natin, hindi sa COA nanggagaling ang Tignan niyo kaya certified Philcasters, PCAB yun. Ah, so yung question mo about, ano na nga yun, yung people's perception, expectation pala versus due process. okay, is entitled 'no, sa due process. Kasi itong malaking scam na 'to, this is a large scale Ma'am na Andrea, scam. let's make sure that people will understand. Everyone is entitled for due process, even yung mga nasasangkot. Yes. Lalo na yung mga malalaking tao na involved. Big fish. Big fish, unang-una, ang daming pangalan na involved, Hmm, lalaking tao ang involved diyan. Pangalawa, paano mo mapapatunayan na nagbanggit ka ng pangalan, ano ba ang kasunod na tanong ano ba ang participation ng taong 'yan? Pangalawa, ano ba ang, events na nangyari? Kung bakit mo binigay yung pangalan na yan or bakit lumabas ang pangalan ng taong na involved daw siya. Ano ba yung ginawa niya? Gaano kalaki ba yung kasalanan? Gaano kalaking pera ba ang involved diyan sa mga scam na mga nangyayaring yan? Kailangan mong isa-isahin lahat yan, kailangan mong patunayan yan. Hindi porket nagbigtaw ka ng pangalan, ikukulong na yan or kakasuhan mo na agad. Kailangan mo mag-gather ng evidences, strong evidence, build ka ng case para siguradong 'pag inakyat mo sa korte at kinasuhan mo 'yan, talagang mananagot siya. Hindi puwede yung porket nagbanggit ako ng pangalan, gano'n na. Yun kasing expectation ng mga tao, ng mamamayang Pilipino out of galit, out of mhm. frustration, out of sakit na ang liliit na nga ng mga kita namin, nagbabayad kami ng taxes, ng buhay namin, ng trabaho namin, gano'n ang pakiramdam ng mga tao. And I think, Ma'am Andrea, I want to add, evidence should stand by itself. Oo. Yung hearsay, kaya nga due process. Ang due process kasi hindi naman yan porket sinabi mong kakasuhan kita, binigay ko yung pangalan, pumatay si ganyan or nagnakaw paano mo masasabi?
na nagnakaw siya, paano mo masasabi na siya ang pumatay? Paano mo masasabi na gano'ng kalaking pera ang anong ebidensya mo? Maglatag ka ng ebidensya. Kaya ngayon ang ginagawa nila. Kaya it takes time na mag-build ng case, na mapatunayan mo na itong mga taong ito ay involved. More so, itong mga taong 'to, lalaking mga, pangalan, may mga abogado din 'yan na magde-defend siyempre sa kanila, sasagot pa. Meron pang mga ebidensya din 'yan na ipo-prove, na ipapakita, ipe-present para patunayan na hindi sila guilty, lalaban pa 'yan. So, kapag build ng evidences, pag-build ng case, it takes time, 'di Correct. ba? And Eh, Miss hindi Andre, lang isang tao with 'yan, ang dami niyan. yeah, and as what you said, takes time. Do you Mhm. think this was a fallout from last year nung nangako ang Pangulo at si Ombudsman ng specific time na may makukulong before the end of the year? Oo, ang daming na-disappoint even I was disappointed kasi nga, ang problema nga kasi masyado silang nagbigay ng, confident sila na may makukulong ng bago magpasko, merong ganito bago saan nagkaroon ng problema, bakit tumagal, wala? Bakit hindi nangyari yung pinangako nila? Nagbigay sila ng timeline, pero ang puwedeng kasuhan kasi hindi pa kumpleto yung mga ebidensya nito. Bakit 'di mo nanggaling, eh, hindi gano'n kadali. So, bakit kayo nagbibigay ngayon ng date na, "Oh, bago magpasko may makukulong." Ngayon sinasabi nila na it takes time. Oh, yun pala alam niyo palang it takes time, eh, then why did you give us a date na umasa ang mga tao, nag-expect ang mga tao na merong resultang magandang mangyayari at matutuwa yung mga tao sa results na nakakalungkot din yung gano'n kasi siyempre ang mga tao dahil galit na 'yan, gustong-gusto natin na may makulong. Accountability, gustong-gusto natin na may managot. Expectation natin. And and what's your reaction about this? Kasi isa si Curly Discaya yung pinaka-main culprit dito sa pinakamalaking issue na 'to. Sabi niya, modern day daw magnanakaw yung pagsosoli nila ng pera at kahit ako talagang napamura ako nung pinapanood ko yung video niya. Kasi 6 hours yun, eh, pinanood ko, eh. Since 2016 ng Ledger. Since Yeah. 2016 Mhm, namumuhay sila at nag-e-enjoy sila sa extravagant living na ilang luxury cars ang kung tutuusin ng isang luxury car marami ka ng mafi-feed na pero sila correct. nag-enjoy sila nun. Ang lalaki ng bahay, dami nilang kumpanya, nag-a-abroad sila kung saan-saan nila gusto. Lang ang nagustuhan niya bibili ka ng kotse na napakamahal. Na-enjoy nila lahat yung luxury na habang ang mga tao ay nalulunod sa baha, hirap, nagugutom, mamatay, ikaw pa ang makapalang mukha na magsasalita na ikaw ang ninakawan? Paano mo Modern sasabihin. day yung pagnanakaw daw po. Yes, modern day pagnanakaw paanong pagnanakaw yun? Pinababalik lang sa'yo kung ano yung mga kinuha mo sa mga taong bayan. Sabihin na natin, sige, binayaran ka, okey. Kung Mhm, binayaran ka lang sana ng tama, dun lang sa ginawa mo na project, na budget na yun para sa ano, hindi yung kung ang laki ng kinita mo, wala palang project, ghost project pala. mhm. Tama ba yun? So, sino ngayon ang magnanakaw? Ikaw o kami? Ang mga Pilipino na sinasabi mo o ang gobyerno o ikaw? Ikaw Yeah, and it gumawa ka ng doesn't ma project na nabayaran ka ng yeah, sobra-sobra. and it doesn't make any sense, eh, na nangungulimbat, nangungurap ng pera. Yes. At saka naisip mo ba yun na nung ino-offeran ka ng bayad na alam mong walang project at tinanggap mo? Correct. At kasabwat ka na nag-report ka na may project, umoo ka, Alam mo, eh, na may oo, mali. kasabwat ka. So, papaano mo sasabihin na ikaw pa ang parang ninakawan, modern day pagnanakaw sa'yo, pinasusoli lang. Oh, ta's ito pa, I want to ask your reaction. Actually, Senator Dizon Ontiveros, only 2022 hanggang 2025 na ledger lang ang nai-submit sa Senado. Mula pa daw last year, hinihingi niya yung 2016 kung saan nagsimula Exactly. sila to 2021, which is under the Duterte administration. Do you think there is a cover-up? There is, of course, there is. Bakit ayaw mong ibigay yung ledger? Until now, hindi mo pa binibigay yung ibang listahan kung ano man yung records pinangako mo noon. 'Di ba nung nag-hearing noon sinabi niya na merong ledger, bakit hindi niya maibigay-bigay? At bakit hindi ka nagko-cooperate sa gobyerno or sa Senado, tapos mag-a-apply ka ng witness protection program? Do you think deserving ka na bigyan ng proteksyon ng gobyerno, na hindi ka nagbibigay ng hindi mo man lang wala ka man lang tulong na binibigay, nag refuse ka na maki-cooperate?
So, paano ka bibigyan ng witness protection program? Paano ka poprotektahan ng gobyerno na kung tutuusin nga kayang-kaya mong proteksyonan ang sarili mo dahil ang dami mong nakulimbat sa Pilipinas, 'di ba? Hmm, Oh, puwede mong bayaran kahit magbayad ka ng 100 na bodyguards diyan kayang-kaya. oo, sa'kin ang punto ko din diyan ano, parang, um, nandito ka na, eh, napasubo ka na, ituloy mo na. Total Yes, wala rin namang mangyari kahit nasa WPP ka, meron at meron ka pa rin kakaharaping, criminal case, eh, wala kang choice, oo, eh. Tsaka yung eto pa po, ang nalaman ko diyan sa WPP nila, meron palang kondisyon, hindi pala lahat hagip, may yes. mga kaso din na lulusot na against sa kanila. Oh, 'di ba? Paano ka magkakaroon ng amor man lang dito sa mga diskaya na 'to na kung tutuusin, eh, makikita mo na na sa every hearing, parang hesitant silang tumulong, hesitant magsalita, mayabang pa. Sila pa ang mayabang magsalita. Nung nahuli si Sara Diskaya, oh, happy, happy, pa gano'n-gano'n pa siya, 'di ba? Kapal na Paano mukha 'no, maaawa nagpapa-victim card pa. yes, 'yun ang mali. Mali yung itong abogado naman dapat ina-advice-an sila. Mag-ano ka, magpakumbaba kayo para makuha ninyo ang Milo, loob ng mga tao or ma-approve kayo, mapasok kayo sa witness protection program, ng konting awa ang mga tao sa inyo. Kumbaga magpaawa ka kahit na kaplastikan lang, 'di ba? mhm, Eh, hindi, eh, proud pa siya, happy. Oh, tapos ito grabe. namang lalaki panay palusot pa, Mhm. isisisi pa, bibigay pa yung responsibility sa DPWH. Sinisi pa sa City Hall na hindi daw sila makapasok. 'Di ba dahil sinara na daw yung opisina nila, City Hall ba yun or something? Sinara na daw Sa yung dami nilang oo, wala na daw silang mautusan ng mga staff nila dahil nag-resign na daw dahil nakakulong siya, nakakulong yung asawa niya. Eh, yung ledger na yun na napakaimportante, siguro naman ikaw ang may-ari, meron kang kopya, may hawak ka nun somewhere, tinago mo somewhere. Why can't you voluntarily i-surrender mo 'yan, i-submit mo 'yan kung makakatulong ba 'yan sa kaso ninyo. Bakit hindi mo maibigay, bakit ayaw parang si Leviste, hindi niya mailabas-labas yung Cabral files. Kung noon pa nilabas niya, imbestigahan na bawat isa yung mga nandun sa listahan, eh. Oh, bakit until now hindi nila mailabas-labas yang listahan na 'yan, yang ledger na 'yan na sinasabi ni Sara Diskaya noon? May hindi tinatago 'yan, may cover up yeah, 'yan or may threat, 'di natin alam. probably kasi matindi rin ang ano, eh, at saka ang lawak ng mga taong involved dito sa flood control project. Another Mm, thing na gusto ko pong malaman yung reaksyon niyo, how do you feel about lumabas din kasi sa Blue Ribbon Committee na nagbigay ng inaccurate geotag or coordinates ng mga proyekto si dating Secretary Bonoan sa Pangulo? grabe, ginagawang, ginagawang tanga. Ikaw, engineer ka, head ka ng DPWH, sabihin mo na na sinabmit ng tao sa'yo 'yan. Did you even have the concern man lang na ipa-check kung tama yang mga coordinates? 'Pag sinabing coordinates, eksakto dapat 'yan, eh. Ang sagot niya, "It's within the Correct. vicinity." At saka Ma'am Andrea, at sasabi ni Secretary, ang trabaho lang niya bilang Secretary daw sa DPWH ay supervisory, Hindi puwede yun. Ikaw ang head, anything na nangyayari sa baba is your responsibility. Kahit na saang command kumpanya yan, responsibility. oo, command responsibility. Sinong kahit anong kumpanya yan or organization, kung sino nasa taas is always accountable, 'di ba? Kaya nga 'pag may mga anomalyang nangyayari o may mga kaso na nangyayari na, hindi naso-solve, kahit hindi involved yung nagre-resign, 'di ba nagre-resign yung mga head? Yeah, Kung merong anomalyang nangyari sa ilalim, nagre-resign sila kahit na hindi sila ang may kasalanan. Out of courtesy, out of ano nila, magre-resign na lang ako or pinagre-resign or something, 'yan alam kasi habang iniimbestigahan siguro 'yun or not, eh, case to case basis kasi. So, nagre-resign sila kasi alam nila na responsibilidad nila yung nangyari sa baba. Hindi mo puwedeng gawing excuse, supervisory lang ako. Hindi mo puwedeng sabihin na, "Ay, hindi ko alam ang nangyayari diyan sa baba." Ikaw ang nasa taas, ikaw ang amo. Hindi mo alam, hindi mo man lang inaalam kung anong nangyayari sa baba. Imposible na hindi niya narinig na may mga lagayan diyan. Imposibleng hindi niya narinig na may mga ghost projects diyan. Imposibleng hindi niya narinig na may mga, nabayaran na mga projects diyan na wala naman pala talagang project na nangyari or may mga lagayan system diyan. Imposible na hindi niya alam. kumbaga meron siyang backup knowledge. Siguro ayaw niya lang po talagang, i-confirm in public.
Oo. Another thing ano, meron din po kasing kapihan sa Kamuning Bakery, yun yung parang ano, slogan nila ng mga politician. Mm. Nagsalita po si Prosecutor General Richard Fadullon, ang sabi niya dito is that mid to last week of February, may lalabas ng 2 kasong plunder kay Senator Estrada at another case din kay Senator Revilla at 2 tax evasion cases sa mga diskaya. Is this nating positive outcome so far na Well, ginagawa ng we'll see if it happens. Positive talaga yon if it happens. Problema 'pag kasi si Estrada naman 'di ba nakulong na 'yan dahil dun sa pork barrel dati, ayan na Ibong Revilla gano'n din. So, hindi na nakakapagtaka na nangyari sa kanila 'yan kasi hindi natuto, eh. Eto na naman, so mangyayari 'yan in February, eh, magandang magandang Another question, naku-curious ako kasi nangyari na 'to, this is the second time na mangyari 'to kay Estrada at saka kay Revilla. Does it even have a chilling effect sa taong bayan or ano kahit kasi sa kanila ha? or kahit po sa kanila? Do you think na may chilling effect ito sa taong bayan at kay Estrada at saka kay Well, Revilla knowing na eh second time na oo, second time na 'yan, eh, nakulong na pero 'di ba na-acquit pa nga yata or nakalabas pa or dun sa loob pa nga may VIP treatment pa si Estrada noon at saka si Revilla, eh, parang gano'n ang 'yan ang ano. balita, So, pero ito sa bagong Quezon City Jail parang, naka-quarantine sila for 7 days. Solo mhm. sila and then after that isasama na sila sa general population, parang gano'n ang sinasabi nung narinig ko, ha. Yung pagkakakulong nila ang tanong na naman, hanggang kailan? Iba na ang presidente, regardless kung sino ang presidente, will they stay inside jail? Pananagutan pa rin ba nila yung kasalanan nila o anong mangyayari? O baka ma-acquit na naman or palabasin na naman, di natin alam. 'Yan ang mahirap kasi 'no, kapagka nag-iiba ang pangulo, nag-iiba ang focus. Mm, Hindi natin maintindihan talaga, eh, pero ako sa'kin lang, ang masasabi ko lang diyan, siguro sa ngayon, sa tawag ng pangangailangan, I think politically, kailangan talaga may mahuli. I think at the end of the day, optics ang labanan natin dito, eh, 'no? oo. Dapat talaga Wala ipakita talaga. naman nila sa mamamayang Pilipino na hindi alam mo yon na hindi lang gano'n kadali na basta-basta lang nakawan ang kaban ng bayan or ang mamamayang Pilipino kasi pinaghihirapan din naman nila 'yan. Correct, Babayad ng mga taxes, sila ang naghihirap samantalang itong mga nagnanakaw ang gaganda ng buhay, hindi pa kontento, nakaw pa ng nakaw. Kaya sana pakita naman nila, patunayan nila na may ginagawa sila, 'di ba? Na correct. gumagawa sila. And also, tinanong din dito si Secretary Vince, Dizon ng DPWH, nagpaliwanag din siya sa mga nangyari ngayon sa sitwasyon sa DPWH naman about dito sa flood control issue. Sabi niya dito, kahit na ang laki nung tinapyas na budget sa 2026, tinamaan ng DPWH dito. Ang sabi niya at ang sinabi ng Pangulo sa kanya, and I want to get your reaction, ng Pangulo sa kanya is that it's not about the budget is the problem. It's how we use it is the most important thing. Correct. What's your reaction? Kasi totoo naman, 'di ba pinag-uusapan naman talaga nila yang mga budget, 'di ba? Dapat kasi nga yan pinag-uusapan sa local government, 'di Mhm, mag-meeting sila, pag-usapan nila ano ba talaga yung kailangang gawin dun sa district nila, ano ba yung kailangan nila, ano ba yung, dapat na solusyonan ng mga problema. Bibigay ng budget yan, mga allocated na budget yan. Yung mga budgets na yun, pag-usapan nila kung papaano nila ilalagay sa project yon, anong project yan, ano ang kailangang ilagay diyan. Kung talagang yun ang naka-allot na budget sa kanila, then ayusin nila, gawin nila ng tama, 'di ba? correct. Transparency din, ipakita. Well, ginagawa naman talaga yung project, makikita mo naman yan lalo na ngayon ang dami ng kumukuha ng mga nagvi-video. May mga kapitbahay, may mga tao na dun sa distrito na mga nakatira dun na nakikita kung ano nangyayari, 'di ba? Modern na tayo ngayon, eh, lahat puwede mo na And also people can also send pictures or video anonymously sa ano, isumbong mo sa Pangulo yes, way. oo. Yun ang kagandahan ng technology ngayon. Yeah. And also, the corruption in the government or in politics is leveling up. Now they are using technology. Do you Yes. believe? Well, actually technology plays a dual role 'no. May advantages 'yan, may disadvantages, 'no. Siguro masasabi natin 'no, context kasi ng corruption ngayon, powerful tool itong i-enhance yung transparency through videos, through technology ngayon.
nalalaman na natin ang transparency ngayon na-e-enhance na. Madali na nating malaman, madali na nating makita kung anong nangyayari. Well, advantages natin muna. Kasi dual 'yan, 'di ba? May advantages, may disadvantages. Advantages ngayon, yung, nare-record mo na ngayon 'no, nakikita mo na yung transactions, madali na nating makita. May paper trail. Na-e-enhance yung accountability ba, accountability, reducing opportunities na Yes, matamper correct. ang mga data, 'di ba? So, isang advantage yun. Pangalawang advantage yung digitalization. Ah, Nababawasan or natatanggal yung face-to-face interaction between Mhm. officials and the citizens. Less influence, less patronage. Nale-less yung na-eliminate actually yung mga petty corruption like yung mga lagayan, Correct. bribery at kung ano-ano pa kasi lahat ginagawa na online and ano. Ngayon, puwede ring nai-improve yung detection 'no, kung may mga notes kasi ako dito, can Mhm. analyze vast data sets sabi nga in real time to identify patterns, anomalies, and red flags. So, improve yung mga database natin, madali na natin silang ma-identify. Advantage din yun. Yung mga financial transactions, like yung mga bayaran online or padala online or kung ano man, contracting na sabi nga na any transactions na ng bribery nale-lessen, nami-minimize. Kasi Mhm. kagaya niyan dati kasi 'pag pumunta ka sa ano lalagyan mo lang yung teller dun para mapabilis ang trabaho. Ngayon yata parang digitalized na rin yata yung pati yung mga driver's license or pag-apply ng mga 'di ba? Puwede ka na mag-apply ng driver's license online yata 'no, sa Pilipinas, tama ba ako? I am not sure. Ang pinakahuli ko lang nalaman yung pagka kumukuha ito iba naman 'to sa PSA, yung, Statistics Authority, yung puwede ka na mag-order online ta's padadala kahit saang bansa. Yun lang yung alam Correct. ko dun. So nagiging high-tech na tayo, 'di ba? Yun ang Correct. kagandahan, advantages yun ng technology. So, ano pa ba? Isa pang advantage, whistleblower, sabi nga nila. Whistleblower empowerment, ha? Kasi encrypted na ngayon, 'di ba, yung mga messages? 'Di ba 'pag dun Oo. sa WhatsApp yata meron yung nade-delete yung End-to-end message. encryption. End-to-end encryption at saka yung nade-delete yung messages mo, may time nawawala yung messages mo. Kaya nga 'di ba dun sa Senate nung may hearings, sino ba yung nagsabi, si Bryce pinicturan daw nila yung message kay Alcantara kasi nawawala yung message na so Hmm. pinicturan nila. Kaya para ma-record, meron silang record nung conversation, pinicturan nila. Hindi yata puwedeng i-save yun or something kasi nawawala yung message, 'di ba? So, may mga gano'ng ano. Now, yung mga whistleblower na sinasabi nila, may mga yung online platforms na 'yan siyempre nase-secure na. Nale-lessen yung takot 'pag nagsumbong sila, kagaya nung sumbong sa pangulo, puwede ka Mhm. naman magsumbong dun online na unknown or unidentified kung sino yung nagsusumbong, 'di naman sigurong wala na, nale-lessen yung fear nila ng retaliation. Hindi na sila matatakot ngayon, madali na magsumbong online kasi 'di mo malalaman kung sino ka. Ang nakakaalam lang yung sinumbungan mo. Unless na yung sinumbungan mo, involved din dun sa anomalya, ipapahanap ka, papatayin ka. Pero, kumbaga malakas na ang loob ng mga tao ngayon na magsumbong because of the technology. So, yung whistleblowers nga ngayon kung meron kang gustong isumbong, puwedeng-puwede mo ng gawin, isang advantage din yon. Isa pa, panglima, participation ng mga citizens. Kagaya nung Yes. sinabi mo, isa din yun, sumbong sa pangulo, crowdsourcing yung sinasabi nila. Puwede nang i-allow ang citizens na mag-report sa mga nakikita Even nila. anonymously, 'di ba? Anonymously na hindi ka malalaman kung sino ka, kung ano nangyayari sa lugar mo, distrito mo, may mga nakawan na nangyayari, may mga corruption na nangyayari sa mga barangay or kung ano man, 'di ba? So, may participation. Now, disadvantages kasi niyan yung, ano ba 'to, yung sa fraud 'no, fraud and concealments. Mga criminals na mag-transfer ng pera, yung pagta-transfer ng pera kasi ang dali na lang, gaya halimbawa sa US, money laundering, puwede kang mag-transfer ng pera although may limit yan. Ang dami mong ways puwedeng gawin, kumuha ka ng ibang tao ulit na mapapadalan mo ng pera or para sa'yo. So, ang daming puwedeng gawin, 'di ba, para magawa yung mga criminal acts through online. Oh, na hindi mo untraceable daw yung mga transactions, merong mga gano'n, na puwedeng
Ay, Ma'am Andrea, alam mo yung ano, meron akong idadagdag. Remember mo yung issue na pinag-usapan natin, I think first or second appearance mo sa channel natin, yung kay Kong Leviste? 'Di ba Hmm, napag-usapan natin kung paano niya nakuha yung files? mhm. Punta Apparently, siya sa office, oo. oo, sa office ng DPWH, kung ano yung nakuha niya doon doon sa office using the USB, Hmm, na hawak niya. So, it's another form na paano kung may virus yung USB? Paano kung na-tamper ng data encryption ng USB yung computer ni Cabral, 'di ba? mhm, So, I think that's another form din yung sinasabi mo kanina about sa end-to-end encryption. mm, Kasi kapagka corrupt ka or may tinatago ka, you know ano yung pupuntiryahan mong data sa isang system. mm. Pero yung sa kanya kasi kay Leviste, I don't think naman na, gagawin niya yun intentionally man o hindi, kasi alam niyang kakailanganin niya yung files na And eto nga, eh, yan din ang tanong ko nung una, eto ang question. Merong aligasyon pala sa kanya na ni-ransack ng tao niya yoong DPWH regional office para 'di ba nga kumuha ng mga dokumentong kailangan nila against, if I'm not mistaken, against Guardiola at that time. not only that, yung DPWH, specific office yata ng oo, sa QC at saka sa isang location pa, Sa Baguio po. oo, to eliminate para matanggal yung mga tinatago nila. Pero grabe, hindi naman natin pinupunto si Leviste dito, pero grabe yung tindi ng lawak ng mga pupuwedeng maging connected dito sa flood control issue. Talagang hangga't kaya nila ibu-bury talaga nila yung mga evidence, eh. Pero I don't think naman na lahat nung nakapangalan dun sa listahan na yun, eh, talagang mga may ginawang mali or masama. Kaya nga sabi nga ilabas niya yung listahan para ma-identify kung sino yung mga dapat na imbestigahan or lahat yun imbestigahan at malaman kung sino yung dapat managot kung may ginawang anomalya. Hangga't hindi na Yeah. ilalabas yang listahan, wala. Ma'am Andrea, ang problema naman dito is even si Senator Marcoleta na alam nating kaalyado, kasi masasabi na natin si Revista is parang poster child ng DDS, eh. Even Mhm, Senator Marcoletes doon sa unang, Blue Ribbon hearing, Congressman Leviste is not even qualified to say anything from the document kasi hindi naman siya staff or hindi naman siya engineer sa DPWH to actually prove anything from the paper. correct. Kasi ano alam mo sa Mm. DPWH? 'Di ba legislator ka, hindi ka naman engineer or Bakit ka hindi ka naman nakikialam taga dun? DPWH. Hindi kasi siguro sa kanya Correct, naisip niya lang siguro na, "Uy, may mga pangalan na nandito." Gusto niyang correct. kunin para siguro siya alamin niya mismo kung talaga bang may mga anomalyang ginagawa itong mga taong nasa listahan na 'to. Pero ang problema yeah, eh, ang problema ko lang kay Leviste kasi nung lumalabas siya sa social media, bang everytime na magsasalita siya, yung sinasabi niyang mga pangalan corrupt. Alam mo yun Yeah, parang ang tao, yeah, "Ay, corrupt pala 'to." Yung nandito in-exaggerate, sa yes, which is pinalabas niyang wala naman masama niya yung napapatunayan. oo, hangga't hindi napo-prove, hangga't hindi naiimbestigahan 'yan isa-isa at na-o-authenticate, hindi natin puwedeng sabihin na lahat yung mga nandun sa listahan na yun ay mga corrupt. It could be a normal, regular listahan ng mga projects, ng mga tao, ng mga government officials. It could be a normal listahan, hindi natin alam. Meron man siguro dun na mga mga out of the ordinary na transactions or mga records doon, na yun dapat ang imbestigahan. Kaya nga dapat ilabas talaga yun. Until now, walang nilalabas. So, papaano Correct, correct. And I think kasi nandito na tayo sa 1 hour mark, ayan. Kasi alam kong, kinulit ko lang 'to si Ma'am Andrea para maki-join sa atin. Before anything else, sa mga nanonood at sumusuporta sa atin, maraming maraming salamat po sa walang sawang support ninyo sa ating channel. And, kung meron po kayong specific na gustong itanong kay Ma'am Andrea, ta-try po natin 'yan na basahin while we're on live at, pasasagot po natin kay Ma'am Andrea. With our sa last part of politics. our, podcast po, basta politics. With the last part of our podcast, I would like to know po, what are you personally looking forward with the next Blue Ribbon Committee hearing? Based sa nalaman na natin, yung mga galawan ngayon ng politics at ano na yung naging progress dito sa flood control issue. Um, kasi like yung itong mga nangyari hindi nila masyadong naki-question yung mga right questions sa mga resources. Mhm, Tikin pa nila 'yan, dapat pilitin pa nila na makakuha ng mga
mga sagot, information. Like may present silang dalawang witness, wala namang masyadong sinabi basta sinabi lang na, oo, siya nga yung kontraktor. Sabi nung kontraktor na 'to na si Romualdez daw may-ari. Oh, ba't hindi nila tanungin ng maigi Mhm. at saka yung dalawa na ano ba yun, DPWH parang yung dalawang guys, Ah, Olivar, Olivares, kasi, Olivar, oo, Olivar tsaka si Olivar, oh, Bryce tapos may isa Hernandez, pa, tsaka si oo Bernardo. yata yun na dine'ny nila yung participation nila. Oo, dineny nila yung participation nila. Kung tutuusin, sabi ni Bernardo na siya ang sila ang So, ang nangyayari, Correct, it's his word against his word. Pero siyempre may mga kaukulang ebidensya yan na dapat nilang ipresenta. So, more on asking the right questions siguro in the future, talagang scrutinize nilang maigi, dikdikin nilang maigi, pigain nila kung kinakailangan. So, maganda kung ituloy pa yang Blue Ribbon Committee na yan, yang hearing na yan kasi mas marami tayong mga mabubuong kwento at malalaman ng mga information dun sa mga pinipresenta nilang resources. So, sana ituloy-tuloy yan para mabuo natin yung mga kwento na kung ano talaga yung nangyari diyan sa scam na yun. correct. Ng ICI, 'di ba? Opo, and, ICI also, has would you oo, magandang role din ng ICI, nabubuo din nila yung kwento. So, sana makipag-engage, 'di ba sabi nga mag-engage sila sa ICI o dun sa kung anumang mga fact-finding committee na binubuo, mag-participate sana yung mga dapat mag-participate na lumabas yung totoong kwento at yung 'di ba, mapanagot kung sinong dapat managot, yun ang importante. yes, and also po, follow-up question lang. Do you think or are you in favor na i-continue pa yung investigation ng Blue Ribbon Committee, knowing that this committee kasi ang issue kasi sa Blue Ribbon Committee is hindi naman sila nagpapakulong, hindi rin sila ang, korte para dito, makasuhan itong mga nasa flood control issue or scandal, Pero let's face it 'no, nakukuhang information dun, marami silang nalalaman para makagawa sila ng panibagong law, batas. batas. So, out of those information na napipiga nila or naiisip nila, so ganun palang nangyari dun sa sistemang so baguhin natin, gawan natin ng law na ganito, ipasa natin 'tong bill na 'to na ganito. Malaki din ang naitutulong ng Blue Ribbon, kaya Yeah, ako ituloy lang nila kasi maganda naman ang nangyayari kasi para din transparency para sa mamamayang Pilipino, nakikita din natin kung ano nangyayari, naririnig natin kung ano nangyayari, 'di ba? So, correct. okey yun for me. Yeah, and, I think it's also this is probably a wake-up call sa lahat na, yes, marami mga frustrated sa nangyari last year kasi hindi pa talaga nakukuha yung mga big fish. Ako personally, ma'am, ang gusto ko talaga mahuli si ano, Yes. si Joel Villanueva. Kung ako tatanungin, yun talaga, eh, Ang Pilipino ang mga magagandang kalye, ang flood control projects, bridges, mga health centers or hospitals or whatever, schools, walang nangyari, napunta lang sa bulsa ng mga kung sino-sino, 'di ba? correct. And I think at the end of this, our discussion, gusto ko rin siguro i-share yung takeaways ko dito sa napag-usapan natin. I think sa mga nakikinig, even as vloggers, we also need to balance yung expectation natin sa gobyerno versus sa constitution na ginawa noong 1987. That Mhm, our constitution is bound on the underlying principle of due process. mm, Allegedly, there is no point that we will take their rights away bilang inaakusahan na hindi magkaroon ng due process. And due process always takes time. Yun yes. yung ngayon naintindihan ko na kasi Ako nabuwisit ako din, last oo, December. ako din. Nung una gano'n din ako, ang tagal, ang bagal, ano ba 'yan, bakit gano'n? Isipin mo ilang tao ang involved, ang daming Sobrang pangalan, dami. ang daming events, ang daming At ang dami nangyari, ang daming ang daming pera, dokumento din. documents pala, documents, evidences, napakadami. Oo, kaya Hindi gano'n kaya kadali. and, I think well, again, nandito na tayo, we're done with our podcast. Maraming salamat po sa walang sawang support at ang ating, kinulit, si Ma'am Andrea, para Thank sumali sa you. ating magandang diskusyonan. Opo, maraming salamat din again. Please don't forget to share, like, and subscribe sa ating YouTube, Facebook, Spotify, and Hindi ako analyst, magre-reaction lang ako sa mga tanong mo. Wala pa ako do'n sa level, Diyos ko, layo-layo. malapit-lapit na, naandun na.
ano na lang konting Hindi, kembot na lang nandun na this is very important. We have to be vigilant. Kailangan correct. nanonood tayo sa mga news, nanonood tayo sa nangyayari sa bansa natin, nanonood tayo sa mga nangyayari sa kapaligiran. We have to be aware. Awareness is very important, 'di ba? And kung ano yung maitutulong natin sa bansa natin, gawin natin in our own little way, 'di ba? Po siya ay connected sa Billionaire News Channel at saka sa Abante Tonight, Oh, pero ako naman Pilipinas. mag-i-invite sa'yo. Aba, kahit kailan, walang problema. Basta Ay, 'wag lang in oo, basta politics, hindi lang po ako i-inviting natutulog. kita puman Naku, patay tayo. sa birthday ko sa 30. So, sa 29 siguro magla-live concert Ah, ako ng salubong. anong araw po yun? 29, Thursday ng Thursday? gabi, oo. Magla-live Sige, concert ako salubong. May mga aakyat na mga singers, mga kumakanta din, salubong? Ano yan, oo. parang mahal na araw? Birthday ko 30, 30. Salubong naman na Hindi kasi salita yung para tuloy yung mahal na Friday araw dito hindi naisip. ako makakapag-live ng daytime, sa gabi ako magla-live ng Thursday. Kaya imbitahan kita, mag-iimbita din ako ng iba, kaya hindi ka magkukudado ng politics, kakanta ka. Sige walang issue. Thank you guys. At, Good morning, good afternoon, good kita-kita-kits. evening. Thank you po. Bye.